Napag-alaman natin sa mga nakaraang nating content na habang tumitindi ang bakbakan sa Israel kontra sa mga kalaban nito ng mga rebeldeng grupo at ng Iran ay nilabaga ang halos buong mundo ay nakikisali na rin sa usaping ito. At ating natalakay nga na ang Pilipinas ay sumasali na rin sa usapin ng bakbakan sa Israel. Hindi lamang yan, pati na rin ang China. At ito nga ang nakakagulat, pati United States of America, si Vladimir Putin ng Russia at si Kim Jong-un ng North Korea ay nakikisali na rin sa kaguluhan sa Israel. Ano nga ba ang nangyayari dito? Ito na ba ang hudyat ng World War III? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Makikita natin sa litrato na ang Russia sa leadership ni Vladimir Putin kasama ng kanyang kaalyado na si Kim Jong-un ng North Korea ay makikita na hawak-hawak ang mga litrato nila ng mga tao sa Gaza, partikular sa Hebron, na ito ang pinakamalaking Palestinian na syudad sa West Bank na kumakalaban sa bayan ng Israel. Ngunit matatandaan natin na si Israeli President Benjamin Netanyahu na ayon pa sa ulat ng Time.com na si Russian President Vladimir Putin ay kanyang matalik na kaibigan dahil mula noong 2015 ang Israeli leader na si President Benjamin Netanyahu ay dinalaw si President Vladimir Putin sa Russia ng mahigit 10 beses. At makikita pa natin dito na ang both parties ng Israel at Russia ay nakipagkamayan sa bawat isa, ngunit nabago ang lahat at naging cold ang relasyon ng Russia at Israel nung in-invade ng Russia ang Ukraine at ang Israel ay sinuportahan ang bansang Ukraine. At dahil dito, hanggang ngayon ay malamig pa rin ang ugnayan ng Israel at Russia. At mapapansin natin na ang isa sa mga senior Russian officials ay nakipagkita sa mga grupo ng high-ranking Hamas members noong October 26 na ito ay binanggit pa ng Israeli Foreign Minister na nagpapatunay na si Vladimir Putin ay hindi sinusuportahan ang Israel kundi ang kalaban nito. At dahil dito kasama rin si Kim Jong-un sa pagsuporta laban sa Israel. Ngunit ito ang pahayag ng United States sa Russia na nawa ay maging susi sila sa pagkakaroon ng kapayapaan sa lugar ng Israel at Gaza dahil wala raw intensyon ang United States of America na makipagtigmaan laban sa Gaza. Ika pa ni Harris na binanggit sa isang news site na CNN, "We have absolutely no intention nor do we have any plans to send combat troops into Israel or Gaza, period," Harris said in an interview with CBS 60 Minutes that aired Sunday. Nasa estimate 1,400 Israelis na ang namatay at lalong dumadami pa habang hindi tumitigil ang alitan ng grupo ng Israel at ng kanyang mga kalaban. At nakakalungkot lamang mga kaibigan na mahigit 3,000 na mga bata ang namatay sa Gaza since October 7. At dahil dito patuloy nating ipanalangin ang mas tumitindi na mga pangyayari sa lugar ng Israel. Nanawa ay hindi mauwi ito sa giyerang pandaigdigan. Unang Pedro 5:10, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay sa atin ng matatag na puso, lakas ng loob, dahil siya ang tunay nating pundasyon. Sa kanya tayo kumapit sapagkat siya lamang ang hindi matitinag magpakailan paman. Magtiis tayo sa maikling panahon, ngunit ang Diyos ay magbibigay sa atin ng pagpapala pagkatapos ng mga problemang ito. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo dahil hindi po namin alam Panginoon kung ano po ang aming gagawin. Ngunit sabi niyo Panginoon sa unang Pedro 5:10, ang mga pangyayaring ito ay maikli lamang. Ang mga problemang kinaharapan po namin ay maikli lamang sapagkat sigurado po Panginoon ang pagpapala. Basta kakapit lamang kami Panginoon sa inyo
na may buong pananampalataya. Bigyan kami, Panginoon, ng katatagan at tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang hinaharap, na harapin ang kasalukuyang sitwasyong mga problema upang sa ganun, Panginoon, maging panatag ang aming kalooban sapagkat naniniwala kami na kayo po ang tutulong sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa inyong pong pagpapala at salamat sa inyong proteksyon at salamat sa aming Panginoon Jesucristo na siya pong nabayubay sa krus upang magkaroon kami ng buhay ng puno ng kagalakan mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.